sinamahan. Nandito na naman tayo para magbulay-bulay ng kanyang salita. Ang ating pag-aralan ngayon ay napakaganda. Ayan. The principle of living by faith. Ayan po yung topic natin ngayon. Ito po yung prinsipyo ng mga tao o mga Kristiyano na nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong pag-aaralan natin ngayon ay ang prinsipyo ng isang great apostol. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga kapatid, kung napapansin nyo, siya yung apostol na kahit gaano yung pinagdaanan sa buhay, kahit gaano yung naranasan sa buhay, emotionally suffering, physically suffering, napakarami siyang pinagdaanan sa buhay. Hindi na siya nakabuo ng pamilya, hindi nag-asawa, hindi nagkaanak, sapagkat binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa Panginoon. Pero sa kabila ng mga pinagdaanan niyang kahirapan, kalungkutan sa buhay, makikita natin dito sa ating pag-aaralan na si Apostol Pablo ay isa siya sa dakilang halimbawa na kung saan ang prinsipyo niya ay sinasabuhay sa pananampalataya. The principle of living by faith. Ito dapat talaga yung isang maranasan ng isang Kristiyano o bawat mananampalataya. Talaga ang prinsipyo niya ay talaga yung prinsipyo niya ay talagang siya'y nabubuhay, tumitindig, tumatayo, naninindigan sa pananampalataya, pananalig at pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, basahin natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Makikita natin dito sa verse na to na si Apostol Pablo, siya yung sumulat sa aklat ng Korinto, na siya ay nabubuhay sa pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ngayon mga kapatid, marami ng mga Kristiyano, marami ng mga mananampalataya, marami ng lingkod ng Diyos. Kapag hindi maganda ang nangyayari sa kapaligiran, hindi maganda ang pinagdadaanan sa buhay, hindi maganda ang sitwasyon, yung pananampalataya po nila ay damay. Ang malaking kaibahan sa Kristiyano na hindi nakatuon sa nakikita, kundi nakatuon sa mga nagagawa ng Diyos, yun po ang prinsipyong nabubuhay sa pananampalataya. Kahit hindi maganda ang nararanasan, kahit hindi maganda ang nangyayari sa kapaligiran, at mismo ang kanyang buhay ay dumadaan ng iba't ibang negatibong sitwasyon, ay nananatili ang prinsipyo niya na nabubuhay sa pananampalataya. Yun po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, kung basahin po natin yung buhay niya sa Biblia, siya po yung bukod tanging apostol na napaka-worst ang buhay niya. Siya yung apostol na napakatindi yung pinagdaanan niya sa buhay pananampalataya, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero anong ginawa ni Apostol Pablo? Hindi siya bumitaw, hindi siya tumalikod. Hindi talaga siya bumalik sa dati niyang buhay. Bagkus, anong sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 21? For to live is Christ, for to die is gain. Napakaganda po yung binitawang niyang salita. Nakikita natin na napakatindi ang prinsipyo ni Apostol Pablo na mamamatay siya na naglilingkod, anumang uri ng kamatayan. Pero yung buhay niya na iyon ay ilalaan niya sa Panginoon. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Yun po talagang sinabi niya, pinanghawakan niya. Sinabuhay niya talaga na siya po ang great example
The principle of living by faith. Kaya mga kapatid, tignan din natin yung natin ngayong pagbubulayan. Dito natin makikita yung mga prinsipyo ni Apostol Pablo. Basahin natin yung teksto natin dito sa 2 Corinthians 4 verse 16 to 18. Siya rin po may sabi nung kanyang sulatan, ito yung sinabi niya nung kanyang sulatan yung mga kapatid sa lungsod ng Corinto. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katabang lupa, patuloy namang lumalakas ang espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatian, dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yun po yung teksto natin ngayon, kung saan natin makikita yung mga prinsipyo ni Apostol Pablo. Ito yung napakagandang binitawan niyang mga kataga, prinsipyo, nung kanya pong sinulatan yung mga unang mananampalataya sa lungsod ng Corinto. Ang unang prinsipyo ni Apostol Pablo sa kanyang buhay, relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Ano po yung una? Ito yung unang prinsipyo niya. Never become discouraged. Ang ganda, no? Ganda. Never become discouraged. Sa ano pa lang, doon pa lang sa isang word na yun, talagang iba na yung tumatakbo sa isip natin. Ano yung naisip nyo pag narinig nyo discouraged? Naintindihan niya na kapag naglilingkod sa Panginoon, kapag tayo sumusunod sa Panginoon, di po ba hindi maiwasan na hindi ka panghinaan ng loob? Yun, minsan nararanasan din natin yun. Hindi ka madi-discourage. Ayan, nadi-discourage tayo minsan kasi mayroon mga gawa ng mga kaaway. Nadi-disappoint. Ayan, sapagkat yun po lahat ay kasama sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Kasama po yan, mga discouragement, mga disappointment, minsan nanghihina tayo, kasama po yan sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming discouragement, napakarami mga disappointment na maranasan ng bawat isang mananampalataya. Habang tayo sumusunod, habang tayo humahakbang, pasulong, habang tayo naglilingkod sa Panginoon, nandyan lagi ang mga discouragement. Nandyan ang mga discouragement sa ating buhay. Minsan sa ating mga hanap buhay, sa ating mga pamilya, at kung ano pa, di po ba, yung mga pagsubok, yan, mga discouragement, lahat po yan. Yan dyan, lahat, mga yan. Nakapaligid ang mga yan. Nandyan ang mga yan sa ating mga kapaligiran, sa ating mga sitwasyon. Ayan, napakarami nakikita natin mga discouragement. Pero ang kagandahan kay Pablo, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Ayun po ang sabi ni Apostol Pablo. The principle of living by faith never become discouragement. Kaya't hindi ako pinanghinaan ng loob. Di po ba mga kapatid, ang maglingkod sa Diyos, alam naman natin lahat tayo kasi nagagamit na tayo dito sa ating grupo. Kahit siguro si Pastor, alam niya ni Pastor. Hindi madali ang maglingkod sa Diyos. Habang tayo'y tapat na naglilingkod, habang tayo'y masigasig na sumusunod sa Panginoon, napakarami nating harapin. Sa harap, sa tagiliran, sa kanan, sa kaliwa, sa likod. Nakapaligid sa atin ang mga pinagdadaanan natin ng mga discouragement para panghinaan tayo, para ma-discourage, para manlupay-pay, para pahintuin ka o para patigilin. At hanggang sa isang araw, gusto mo nang sumuko at sabihin mo na lang, Lord, ayaw ko na. Mike, hello? Ganito pala ang maglingkod sa'yo. Hello, test Mike. Ganito pala ang sumunod sa'yo. Test Mike, hello? Napakahirap, di ba, mga kapatid? Pero, ang binigay ni Apostol Pablo, itong pinag-aaral natin, ito yung binigay ni Apostol Pablo
na example. The principle of living by faith. Anong sabi ni Apostol Pablo? Never become discouraged. Hindi ako pinanghinaan ng loob, hindi ako hinto, hindi ako titigil, hindi ako tatalikod. Kahit anong mangyayari sa buhay ko, kahit anong nakikita ko sa paligid ko, kahit anong nararanasan ko, kahit anong naririnig ko, kahit ano ang nararamdaman ko, sabi ni Apostol Pablo, hindi ako panghihinaan ng loob. Yun po yung prinsipyo ni Apostol Pablo. Never become discouraged. Ano ba yung, di ba sabi natin marami siyang pinagdaanan, physically, emotional suffering. Ano ba yung mga mabibigat na pinagdaanan ni Apostol Pablo? Magbigay po tayo ng mga ilang halimbawa. Dito sa 2 Corinthians 6 verse 8, naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako itinuring na sinungaling gayong katotohanan ang aking sinasabi. Di ba po napakasakit na ikaw pinarangalan pero naranasan mo naman na ikaw ay siraang puri? Yun po yung naranasan ni Apostol Pablo. Ano yung ibig sabihin siraang puri? I-dishonor ka, i-disrespect ka. Na kahit maganda yung sinasabi mo, sinisiraan ka. Baliktad ang naranasan mo. Gumagawa ka ng mabuti pero pangit ang kumakalat na balita. Hindi nakikita yung ginagawa mo na tama. Pero yung kumakalat na balita, yung ginagawa na di maganda, sinisira ang puri. Yun po yung mga naranasan ni Apostol Pablo. Na napakasakit para kay Apostol Pablo dahil tinalaga niya, idinedicate niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Talagang hindi na nagpamilya, hindi na nangarap. Pero naranasan pa rin niyang ibagsak, i-down, pagkaisahan, pagtulong-tulungan, at siya po'y dishonor at disrespect. Sinira ang puri, winasa kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad. At sabi po dito, laitin at papurihan. Naranasan din po niya yun. Naranasan niya na papurihan, pero naranasan din niya pong nilait. Pinintasan, kinutya, pinagsabihan ng masasama, at masasakit na salita. Yun po yung tinatawag na emotionally suffering. Napakahirap po noon ang isa pong yun po yung isang pinakamabigat na naranasan ng isang mananampalataya. Yun yung tinatawag na emotional suffering. Kasi po kahit nakahiga ka, kahit natutulog ka, kahit ano ang ginagawa mo para kang robot, pero nararamdaman mo yung sakit, nararamdaman mo yung kirot, kasi pinagsasabihan ka ng di magaganda. Napakatindi po yung pinagdaanan ni Apostol Pablo, pero anong sabi niya dun sa kanyang prinsipyo, una niyang prinsipyo, the principle of living by faith, never become discouraged. Sinira ang pangalan niya. Naranasan po ni Apostol Pablo. Ano pa po yung naranasan niya? Ako ay tinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ang isa sa pinakamabigat na naranasan na Pablo, kung siya pinagbintangan na sinungaling, bagat puro salita ng Diyos ang kanyang pinapahayag. Bagamat puro encouragement ang kanyang sinusulat sa kanyang mga kapatid sa iba't ibang lungsod sa iba't ibang lungsod. Pero siya ay tinuring na sinungaling. Pero nakikita natin sa kabila ng lahat ng sinabi ni Pablo, anong sabi niya sa kanyang prinsipyo? Never become discouraged. Tayo po kaya mga kapatid, tanungin ko po kayo mga kapatid, kung isang araw maranasan natin na yan, na tayo pinagbintangan na sinungaling, nilait, siniraang puri, kaya natin nalabanan ang mga discouragement na mga ito? Pero si Apostol Pablo, sa dami ng mga emotional suffering na pinagdaanan niya, ito'y kanyang hinarap sa positibong pananaw. Hindi ako pinanghinaan ng loob. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, hindi ako pinanghinaan ng loob.
never become discouragement. Yun po yung unang prinsipyo. Ito yung prinsipyo na nabubuhay, prinsipyo ng taong nabubuhay sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang bawat isa sa atin sa ating henerasyon, talaga kung di natin maiwasan, dadaan tayo sa iba't ibang pagsubok, iba't ibang challenge ng buhay, pero isa lang ang gawa ng kaaway. Yung pahintuin, palamigin, panghinaan, panlupaypain, pabagsakin, patalikurin sa pagsunod sa Diyos. Pero pinakamagandang prinsipyo, yung prinsipyo ni Apostol Pablo, never become discouraged. Pag po tayong panghinaan ng loob, lahat po ng karanasan na maranasan natin, lahat ng gawa ng mga kaaway, gagawin niya yun para ikaw ay pahintuin at patrasin, palamigin, panlupaypain sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Pero isa lang po ang prinsipyo na ating dapat panindigan na kagaya ni Apostol Pablo. Huwag paghinaan ng loob. Ano pa sabi niyo ni Apostol Pablo sa Filipos 4:13? Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Kapag pinanghinaan po tayo ng loob, parang naupos na tayong kandila. Di po ba, nararamdaman natin na minsan pag may mga problema tayo, may mga dagok sa ating buhay, talagang nakapanghina nga naman. Alam nyo, parang yung kandila, nakikita nyo po yung kandila, alam naman natin yung kandila pag yung naupos na, di ba? Manghihina yun at hanggang sa mamatay. Yan. Parang ayaw po nating bumangon, parang ayaw na po nating humakbang. Parang ayaw na natin sumunod sa Panginoon. Lord, hinang-hina na ako. Lupaypay na tayo. Dahil napakarami nating nararamdaman, naririnig, nakikita. Pero ang isang magandang susi po, kumuha lang tayo ng lakas sa Panginoon. Umamin lang tayo sa Kanya. Lord, di ko na po kaya. Nanghina na ako. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang ako makapagpatuloy at makagawa ng mga bagay para sa iyong kalooban. Yun po yung pinakamasarap dahil walang bagay na di natin magagawa kapag ang lakas natin ay galing sa Panginoong Diyos. Yun po ang tandaan natin. Pag dumating yung punto na tayo nang hihina, humiling lang tayo, humingi tayo ng lakas sa Panginoon dahil walang imposible sa Panginoon. Dahil ang lakas, dahil pag yung lakas mo ay nanggagaling sa tao, yung lakas mo nanggagaling sa akin, wala po kayong magagawa. Dahil minsan mismo yung tao, yun ang nakapagpapahina sa iyo. Ang maganda po, kumuha ka ng lakas sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon. Dahil ang lakas na nanggagaling sa tao, sa kapwa natin mga kapatid, limitado. Pero ang strength, ang resources ng strength na nanggagaling sa Panginoon, walang katapusan. Kapag mula kay Lord ang lakas mo, kahit bagsak ka na, restored ka at revival ka ulit. Magbibigay ng lakas ang Panginoon. At kapag naramdaman mo na ang presensya ng Panginoon, yun na po, restore ka na. Isang mabisa, kapatid, na paraan. Kapag ikay nanlupaypay o nanghihina, lumuhad ka lang sa Lord na ikaw lang na nag-isa. Walang nakakita. Luhod ka lang. Ibulong mo sa Panginoon. Idulog mo sa Panginoon. Iiyak mo. Dahil yun ang mga gusto ng Panginoon. Na tayo magsisi, lumapit sa Kanya. Magrepent, umamin sa Kanya. At pagkatapos nun, restore ka agad. Malakas ka ulit at magagawa mo lahat ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi tayo panghihinaan ng loob. The principle of living by faith, never become discouragement. Yun po yung isang prinsipyo ng taong nabubuhay sa pananampalataya.
napakaganda po ng prinsipyo ni Apostol Pablo na kung pamarisan natin, napakaganda. Pangalawa, continually strengthening of the spiritual life. Ang tunay na prinsipyo ng nabubuhay sa pananampalataya, patuloy na palalakasin ang iyong spiritual na buhay. Patuloy mong i-connect ang sarili mo sa mga bagay-bagay na tayo ay nare-recharge. Hindi mo hahayaan na ikaw ay malubat. Hindi mo hayaan na ikaw ay totally na ma-discharge spiritual condition. Si Pablo, mga kapatid, kahit ano ang pinagdaanan sa buhay, kahit ano ang pinagdaanan, physically, emotionally, mentally, never niyang pinabayaan ang kanyang spiritual condition na bumagsak. Ang nakalungkot po maraming Kristiyano Marami pong mga Kristiyano malusog, malakas physically. Magandang tignan, yun, ang gaganda, lalakas. Pero ang spiritual condition bagsak. Yun po ang pinakamasakit. Nakikita physically na malakas, maganda, pero yung spiritual life niya po bagsak. Anong sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16b? Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy naman lumalakas ang aking espiritu. Physical na katawan niya humihina. Inaamin niya, pero ang pinakamaganda niyang prinsipyo, patuloy na lumalakas ang aking espiritu. Yun po ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16b. Patuloy niyang pinapalakas ang kanyang espiritu. Yun po ang kagandahan kay Apostol Pablo, mga kapatid. Inaamin niya na yung physical condition niya, nanghihina din siya. Nagkakasakit din siya. Meron din siyang nararamdaman kasi tao lang din po siya Mga sakit sa katawan din, nagkakasakit. Katawang physical, pero nagkasakit siya, humina ang kanyang katawang physical, yung katawang lupa niya. Pero pinalalakas niya, patuloy niya na pinapalakas ang kanyang espiritu. Yun po yung isang pangalawang prinsipyo ni Apostol Pablo. The principle of living by faith, continually strengthening of spiritual life. Hindi niya si Apostol Pablo, kahit nanghina siya, nagkakasakit, hindi niya pinababayaan na maging malnourished, manlupaypay ang kanyang spiritual condition. Patuloy siyang gumagawa ng mga bagay para ang kanyang spiritual relationship ay magpatuloy sa Panginoon. Tuloy-tuloy at manatiling nakakonekta. Ganon po tayo. Pag nakakaramdam tayo ng panghihina, hanapin natin ang presensya ng Panginoon. I-connecta natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa mga ganitong pagtitipon, mga kapatid, ito ay isang paraan para mapalakas ang ating spiritual life. Kaya sa mga ganitong pagtitipon, mga kapatid, huwag nating palampasin. Kung may oras lang din tayo, kahit ano pa man ang pinagkakabisihan natin. Dahil minsan lang to sa maghapon sa 24 hours. Pag Sabado, maabot lang tayo 2 o 3 oras. Pag Linggo, mahigit 1 oras lang po tayo. Bigyan natin panahon ang Panginoon, ang salita ng Panginoon. I-connecta natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Ito po ang isang prinsipyo ng taong nabubuhay sa pananampalataya. Itoon, ilaan ang sarili sa Panginoon na kahit puro kapighatian, kalungkutan ang pinagdadaanan, kahit manlupaypay ng hina na di-discourage. Anong sabi ng Apostol Pablo? Hindi ako pinanghinaan ng loob. Patuloy kong pinapalakas ang aking espiritu. Yung aking relasyon sa ating Panginoon. Tanong natin, mga kapatid,
ano-ano yung naranasan niya sa kanyang katawang lupa. Ano yung mga naranasan ni Apostol Pablo na physical suffering? Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 5? Ako'y hinagupit, ibinilanggo, binugbog, naranasan ko magtrabaho ng labis at di matulog, magdamag na di kumakain, nagtrabaho ng labis. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 5. Grabe po yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Binugbog siya na wala namang ginagawang masama. Kinulong siya. Binilanggo siya na wala namang kasalanan. Hindi siya nagnakaw, hindi siya kriminal. Nabilanggo siya ng dahil sa paglilingkod sa Diyos. Nagtrabaho ng sobra-sobra, parang kalabaw. Halos magdamag din natutulog ng dahil sa pananalangin, sa pagdulog, sa pagpupuri sa Panginoon. Halos di kumain ng ilang araw, lalo nung siya po ay nasa dagat. Lulutang-lutang sa dagat, nakakapit lang sa isang kahoy. Ilang araw, ilang gabi na di kumakain. Nakakapit lang sa isang kahoy para lang hindi malunod. Naranasan po lahat ni Pablo yan. Naranasan niyang hinagupit siya ng mga sundalong Hudyo, Romano. Pinahirapan, hinahagupit. Pero makikita natin, kahit humihina, kahit lupay-pay, kahit gugutay-gutay ang kanyang katawang pisikal. Pero sabi ni Pablo, pero patuloy kong pinapalakas ang aking relasyon sa Panginoon. Marami po kasing mga Kristiyano, mga kapatid, kapag dumadaan sa mga problema at pagsubok, sa mga iba't ibang negatibong sitwasyon sa buhay, madalas damay ng pananampalataya. Minsan sabi pa, nasaan ang Diyos? Sabi niya, tutulungan ka sa lahat ng bagay. Di po ba minsan sinusumbatan pang Panginoon? Ganun po ang ibang mga Kristiyano kapag dumadaan sa mga kahirapang pisikal, mental, emotional. Dinadamay nila ang kanilang pananampalataya. Ayaw na, nakahinto na, ayaw nang humakbang. Pero si Pablo, anong sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4:17? Ang bahagya at panandali ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kahit sunod-sunod ang dagok sa kanyang physical na sitwasyon, hirap, nabugbog, nakulong, hindi kumakain, nagtatrabaho ng sobra. Anong sabi niya? Kahit manghihina ang aking katawang lupa, patuloy kong pinapalakas ang aking spirito. Yun po yung prinsipyo ng nabubuhay sa pananampalataya. Yun po ang isang magandang matutunan natin sa buhay ni Apostol Pablo. Na siya ay karapat-dapat na pamarisan sa pagtayo sa pamumuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Continually strengthening of spiritual life. Pangatlo, ayan. 4 na puntos po to eh. Nasa pangatlo na tayo. Baka nakatulog na kayo. Buhay pa ba kayo? Ay, gising pa ba kayo? Sorry naman. Gising pa po kayo, mga kapatid. Baka nakakaidlip na kayo. Pangatlo. Praise the Lord. Always positive thinking. Ang sarap pag ganito na talagang yung feel mo yung presensya ng Panginoon eh. Kasi napakabuti talaga ng Panginoon. Binigyan niya ko ng magandang oras para maghayag ng kanyang salita. Nakisama ang aking alaga. Talaga nga naman dininig yung panalangin ko, Lord. Sabi ko, iayos mo yung oras ko ngayong araw na ako'y gagamitin mo. Ayun, natulog yung alaga ko. Always positive thinking. Ayan po yung pangatlo. Lagi pong positibo ang kanyang pananaw kahit hindi na magandang nangyayari sa kanyang sarili. Ayan po si Apostol Pablo.
sa kanyang buhay, pero lagi pong positibo ang kanyang iniisip at pananaw sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, kung mayroong dapat magreklamo, umanisi sa Diyos, dapat po si Pablo yun eh. Bakit po kanyo? Bakit kailangan niyang sisihin ang Panginoon o magreklamo sa Panginoon? Dapat siya na naglilingkod sa Diyos. Ibinigay ang buhay. Di na nagpamilya, di na nangarap, di nag-asawa, di nagkaanak. Di naghaharap ng magandang buhay, ng magandang kinabukasan. Pagkatapos ipapahintulot lang ng Diyos na mabugbog, makulong lang, makadena ang kanyang kamay at paa. Siya po ang may karapatan na sisihin niya ang Diyos. Ito lang ba ang igaganti mo sa akin, Lord? Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko. Pinaglingkuran kita ng tapat. Hindi na ako nangarap. Hindi na ako nagkapamilya. Tapos hahayaan mo ako na mabugbog, mabilanggo. Tanggalan ng kalayaan na mabuhay ng normal. Dapat yun na po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sumbatan ang Panginoon. Pero hindi niya ginawa yun. Hindi niya po ginawa yun, bagkus sa kapila po ng mga pasakit, kirot, hapdi, lahat ng kanyang tinamo na hirap, mentally suffering, emotionally suffering, physically suffering. Napakahirap po yung pinagdaanan niya, pero lagi pong positibo ang kanyang pananaw. Always positive thinking. Yun po yung prinsipyo ni Apostol Pablo. Ito yung sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4:17. Ang bahagya at panandali ang kapighatian. Na malaw nang binasa kami. Dinaranas ko ngayon at ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Pambihira po si Pablo. Ang hirap ng kanyang pinagdaanan. Ang mabugbog at nilatigo, ikinulong, ikinadena, tinanggalan ng kalayaang mabuhay ng normal. Siya po nasa loob ng piitan. Pero sabi ni Pablo, ang bahagya at panandali ang kapighatian ang pinagdadaanan ko ngayon ay magbubunga na walang hanggan at walang katulad na kasiyahan, kapayapaan mula sa Panginoon. Yung mga pagkabilanggo niya, sabi niya, yung mga pagkabilanggo niya, mga pasas na nararanasan niya, mga sugat niya na mga pinagdidaanan niya. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, lilipas din ito. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Naging positibo ang kanyang pananaw. Pansamantala lang ito, sabi niya. Itong kalungkutan ko ngayon, nararamdaman ko na yung aking mga kapalingkod ng Diyos ay malaya na nabubuhay sa labas, samantalang ako'y tinanggalan ng kalayaan na mabuhay ng normal. Matatapos din po ito, sabi ni Pablo. Saglit lang to, pero hindi ko ipagpapalit yung darating na tatamasahin ko na kaligayahan na walang katulad. Ano po yung kaligayahan na sinasabi niya na natatamasahin niya na walang katulad? Yun po yung buhay na walang hanggan sa darating na panahon sa piling ng ating Panginoon. Grabe po. Sunod-sunod ang kanyang mga pinagdaanang dagok, pait, kirot, sakit sa kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang sabi niya, ang bahagyang panandali ang kapighatian. Dinaranas ko ngayon ay hindi mahahambing sa walang hanggat at walang katulad na kapayapaan, kaligayahan na ipaparanas ng Panginoon. At yun po yung buhay na walang hanggan. Alam niyo po, pag ganito po kung ito po yung tumindig kung ganito po tayo tumindig sa ating prinsipyo, ang bawat mananampalataya, ang bawat lingkod ng Diyos, walang titigil, walang hihinto, walang tatalikod, patuloy na maglilingkod ng tapat kahit anong sakit, kahit anong kirot, anong negatibong pinagdadaanan. Ang iniisip ay panandalian lang yan, bagya lang yan, at hindi mapaparit, hindi maihahintulad. Di ma-compare sa walang hanggan at walang katulad na ipararanas na kaligayahan at kapayapaan.
mula sa ating Panginoon. Yun po si Apostol Pablo. Be always positive thinking. Hindi magandang pinagdaanan, hindi magandang kanyang nararamdaman, hindi magandang kanyang emosyon, patong-patong, dagan-dagan ang mga negatibong karanasan na pinagdaanan niya. Pero ang sabi niya, bahagya at panandali ang kapighatian na pinagdadaanan ko ngayon ay hindi maikukumpara sa walang hanggan at walang katulad na kaligayahan at kapayapaan na ipaparana sa akin ng Panginoon. Ito po yung prinsipyo ng taong nabubuhay sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ating pag-aralan ngayon, kung ang pinag-aaralan natin ngayon ay tumimo sa puso, sa isip ng bawat isa sa atin, hindi po maiwasan mga kapatid, sasabihin natin, dadaan tayo sa mga lulungkot, dadaan tayo sa pamimighati, masasaktan tayo, madi-discourage tayo, madi-disappoint tayo, sisira ang puri, pagsasabihan ng masasamang salita. Pero mga kapatid, ang pinakamaganda, laging positibo ang ating maging pananaw. Laging positibo ang ating isipin patungkol pa rin sa kabutihan at kapayapaan, kagalakan, katagumpayan, kabutihan na ipaparana sa atin ng Panginoon. The principle of living by faith. Always positive thinking. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Laging positibo ang ating pananaw. Tumindig tayo mga kapatid. Laging kabutihan ang ating isipin dahil may kagalakan, katagumpayan na ipaparana sa atin ng Panginoong Diyos. Ito na po tayo. Pang-apat po. At ito na yung huli. Let's fix our attention to things that are unseen. Si Pablo po, ang lagi niyang pananaw ay laging nakapokus, laging nakatuon sa mga bagay na pangako ng Diyos na di nakikita. Lagi pong nakasentro ang kanyang isip, ang kanyang damdamin, ang kanyang puso, ang kanyang paningin sa mga bagay na pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi po sa mga bagay na nakikita, sapagkat alam niya na ang mga bagay na nakikita ay temporary lang. Pero ang mga bagay na di nakikita, yun po ay eternal. Kaya nung sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya mga kapatid, nakikita natin si Pablo, napakaganda ang kanyang prinsipyo. Kung ipupokus lang niya ang kanyang paningin, diba ang dami niyang pinagdaanan, kung ipupokus lang niya ang kanyang paningin, ang kanyang isip, ang kanyang emotion sa mga bagay na kanyang pinagdaanan sa buhay, baka isang araw sabihin niya, Lord, ayaw ko na maglingkod sa iyo, unfair ka. Sa kabila na ako na full time sa iyo, sa kabila na din ako nangarap sa buhay ko para lang sa iyo, pero unfair ka. Hinayaan mo lang ako mabilanggo. Hinayaan mo lang ako mapahiya. Hinayaan mo lang ako mabugbog. Hinayaan mo lang ako malatigo. Unfair ka. Ayaw ko na maglingkod sa iyo. Kung doon siya lang titingin sa pamagitan ng kanyang mga paningin, ng kanyang isip, ng kanyang damdamin, bibitaw at susumbatan niya ang Panginoon. Pero sabi niya, ang paningin ko'y nakafokus sa mga bagay na di nakikita, sapagkat ang mga nakikita na mga yan, panandalian lang, pansamantala lang mga yan, pero yung mga bagay na di na nakikita, pang walang hanggan. Ano po yung mga bagay na di nakikita? Ito po yung pangako ng Panginoon na reward, buhay na walang hanggan. Mabubuhay tayo ng walang hanggan sa piling ng Panginoon sa panahong darating.
Doon hindi ka naiyak, hindi ka naluluha, hindi ka na mauuhaw, hindi ka na mabibilad sa araw. Hindi ka na rin magugutom, walang sakit, walang luha, walang pighati. Dito nakapokus si Pablo sa mga pangako na iyon sa darating na panahon. Dito sa mundo, may sakit, may pighati, may kalungkutan habang nasa ibabaw tayo ng mundo. Hindi po tayo exempted sa mga bagay na yan. Pero ang pinakamaganda na inasahan ng bawat isa po sa atin na nananalig sa Panginoon ay ang pangako ng Lord. Hindi ka naluluha, hindi ka na magugutom, hindi ka na magkakasakit, meron ka na nabuhay, buhay na walang hanggan. Mabubuhay ka ng walang hanggan, na may kapayapaan, may kaligayahan sa piling ng Panginoon. Dito po natin dapat i-focus. Ituon ang ating damdamin, ang ating paningin, ang ating isip sa mga bagay na di nakikita. Sa mga nangyayari pa lang sa ating buhay. Sa ibabaw ng mundo, mga kapatid, punong-puno ng kapighatian. Sa ibabaw ng mundo, punong-puno ng kahirapan, kabiguan. Pero kapag pinukos natin ang ating paningin sa mga bagay na pangako ng Diyos, na bunga ng ating pananampalataya, dito mayroon tayong tunay na pag-asa, kaligayahan at kapayapaan. Kaya napakapalad po tayo mga kapatid, bawat isa sa atin. Kapatid, ang lungkot, ang kapighatian, ang kabiguan, yung sakit, karamdaman, kalungkutan. Temporary lang po mga yan. Pero sa kabilang buhay, kapag andun na sa piling ng Panginoon, andun na tayo sa piling ng Panginoon, ito yung pinakamasayang senaryo na maranasan ng bawat isa po sa atin. Wala nang lungkot, wala nang pighati, wala nang sakit, wala nang gutom, wala nang uhaw. Doon ay puspos ng kaligayahan, kapayapaan, kapangyarihan mula sa Panginoon. Kaya yun ang pinakamaganda mga kapatid. Tumindig tayo sa tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Do not fix on the things that unseen. The principle of living by faith. Mag-focus tayo sa mga bagay na di nakikita. Napakaganda po yung mga prinsipyo ni Apostol Pablo na dapat nating pamarisan. Kaya mga kapatid, kung dumating man yung mga punto na tayo pinanghinaan, sipin lang natin ang buhay ni Apostol Pablo. Gawin natin halimbawa ang buhay ni Apostol Pablo para tayo ay makapagpatuloy sa Panginoon at makamtan natin ang pangako ng Panginoon at yun ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So, glory to God. Thank you po. It's yours, sir. Hallelujah. Ang ganda yung mensahe ni Sister Pastora Mel. Pastor Fred, may pastor na pala tayo Pastora. Baka meron po kayo may dadagdag, Pastor, sa mensahe ni Sister Mel tungkol kay Pablo bago tayo mag-closing? Convincing po yun dahil puro biblical yung binanggit. So, hindi po matatawaran yung katotohanan na siya ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen. Ito nga yung sa Galatians chapter 2 verse 20 na sinabi niya rito, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin.
So praise the Lord sa mga mensaheng ganun. Glory to God. Salamat po sa inyo. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor. Okay, sige po, tayo po yung mag-close na. Habang nagme-mensahe si Sister Mel, naalala ko tuloy yung kanta ng Papuri Singers. Yung, alam niyo yung mga pastors, tulad ni Pastor Fred, isa siyang Pablo, no? Kung wala sigurong Pablo, wala nang Pablo dito sa mundo, ewan ko lang kung paano pa may ahayag ang salita ng Diyos. Kaya dapat ay love our pastor. Ika nga. No? Sino nagmamahal sa mga pastor? Sige, palakpakan na tayo, Panginoon. No? Dapat mahalin natin ang pastor. No? Huwag awayin ang pastor. Glory to God. Tulungan ang pastor. Tulungan ang pastor. Oo, totoo po yun. Ang ganda pala, ngayon ko lang din na-realize, sir, no, yung naano ko yung mensahe na to, dito ko na-realize na yun pala yung buhay ni Pablo pala. Talagang ang hirap pala. Matindi yan. Kaya lagi nilang sinasabi na tularan si Pablo, napakatindi pala yung pinagdaanan niya sa buhay. Oo. Sa totoo lang si Pablo, kinalimutan ng kanyang sarili na maski pag-ibig, linipot na niyang pag-ibig. Di ba, Pastor? Opo. Okay. So, hallelujah. So, ihayag natin yung... Chapter 11, sabi niya, Opo. tularan ninyo ako kung paano ko tinutularan si Kristo. Amen. Hallelujah. Sige, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. I-express natin yung pasasalamat natin sa Panginoon. Ang awiting taus-pusong pasasalamat. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Yes, Lord. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Amen. Ang dati kong buhay puno ng dusa, dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko, hallelujah. Di ko mahihayag, yes Lord, taos-pusong pasasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap. Minsan pa, O Diyos, salamat po sa pag-ingat mo at sa tagumpay na nakinatamo. Hallelujah. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa'yo kabutihan. Sige, ihayag natin ang taos-pusong pasasalamat sa Panginoon. Di ko mahihayag, yes Lord, taos-pusong pasasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap.
sa kabutihan mo. Ang buhay ko'y ito'y ito'y iyong binago. Ang dati dati kong kong buhay buhay, puno ng dusa, puno puno ng dugo. dusa. Basta Dahil sa iyo, Diyos, dahil dahil sa iyo, sa'yo, O Diyos, Diyos, nabuhay nabuhay ang ang pag-asa. pag-asa. Ito ng pinakalas, di ko maihahayag. Di ko maihayag. maihayag. Yes, Lord. Taos puso, pasasalamat sa mga biyaya mo, laging laging natatanggap. natatanggap. Di Di ko maihayag. Taos taos puso, pasasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap. Hallelujah. Pastor, pwede mo niyo po kaming pangunahan sa closing prayer? Papasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa kabala ay naiatatado ninyo ang mga oras, ang mga sandali dahilan upang makapagbigay kayo ng oras, panahon para sumabas. Sige po, tayo'y mananalangin. Diyos na makapangyarihan, aming amang banal sa langit, sa pangalan ng Kristo at sa pakikipisan ng Espiritu Santo, tunay Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan saan man naroon ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patunayan mo na hindi maiksi ang iyong kamay. Pinapatunayan mo na ikaw ang Diyos sa lahat ng dako, na kung saan kakatagpuin at sasambahin, tatawagan ikaw ay naroon, Panginoon Diyos. Kaya salamat po kami sa gabing ito sa hanay ng Consolidated Bible Study, Panginoon, sa ni Brother Elmer, Panginoon, tama, si Sister Melinda. Lord, tuloy na bigyan mo sila ng patience, Panginoon, ang pagiging responsible, Panginoon, at kung paano, Panginoon, ibinigay mong halimbawa ang iyong lingkod na nagiging mapagtiis dahil sa lakas na pinagkaloob sa kanya, di baling makaranas ng mga sufferings, Panginoon, mga hardship kanyang physical, ngunit Panginoon, nagiging instrumento naman ito upang magdulot para lumakas ang kanyang spiritual, Panginoon Lord. Kung paano sinabi niya sa Corinthians 11, imitate me as I imitate Christ, Lord. May karapatan din kaming tularan ang kanyang pagsasakripisyo, kanyang hindi matatawarang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat sapagkat isang great example sa atin, Panginoon, ang lingkod mo ito, Diyos. Sabi niya, ang mabuhay kay Kristo ay tunay nga na mabuhay, ngunit ang kamatayan o mamatay sa iyo ay tunay na pakinabang. Kaya Lord, salamat, pagpalain mo ang aming o ang hanay ng Consolidated Bible Study, Panginoon, at huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Naniniwala kami na kayo ang Diyos na nakamasid sa lahat ng sandali, naman ang sitwasyon o nararanasan ng bawat isang, Panginoon. Lord, ikaw pa rin ang aming tagapagtanggol, tagapagligtas,
ikaw rin ang tagapagpala, Panginoon. Kaya pagpalain mo sila at pagtanggol at biyayaan mo sila ayon sa kailangan, Panginoon. Salamat po, Diyos. At wag mo po siyang ilingat sa iyong mga pangin ay na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan namin. Amen. God bless po, Pati sa akin. Salamat po, Pastor. Okay. Natulog na yata yung mga kasama. Glory to God. po. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. It's another victory Sunday. Salamat, Sister Mel. Salamat, Pastor. Salamat, mga kapatid. Sister Nora, Sister Rose. So, Salamat Sister po. Weng, Sister Brother Senimar, si Kathleen, Melinda, ay lahat. God bless po sa ating lahat. God Maraming bless salamat po. Naihabol po ni-record din God bless natin. po, God bless. Bye everyone. Salamat po, Pastor. Bye-bye po. Salamat.